Unang araw nga po ng paghuhuli sa mga hindi po nakapagpa-consolidate na mga jeepney na babiyahe pa rin sa lansangan. Sinabayan po nagprotesta ng marami sa kanila tulad po ng grupong Manibela at Piston. At patuloy pa rin po ang parawagan na huwag silang tanggalan ng kabuhayan. Si Erlo Bringa sa detalye. Ganyan ang naging senaryo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong unang araw ng panghuli sa mga jeepney na nagtatangka pa ring mamasada dahil itinuturing na rin silang mga kolorom o yung mga hindi nag-consolidate. Kabilang sa mga grupong nagsagawa ng programa sa harapan ng LTFRB ay ang grupong Manibela at Piston. Ang kanilang panawagan sa gobyerno, sana'y magkaroon ng malinaw ng programa para sa kanilang hanay dahil maraming mga tsuper nila ang umaasa lamang sa pamamasada at mawawala ng kabuhayan. Hiling pa nila, wag sana silang tanggalan ng karapatan. Tinanggalan na nga kami ng prangkisa, pagkatapos niyan, kukunin pa nila yung jeep sa pamamagitan ng announcement nila ng huli. Pangalawa, yung isang taon suspension ng driver na wala namang kinalaman, wala namang kasalanan sa pagmamaneho. Kaya kung usapin din lamang ng consolidation, saka unconsolidation, pare-parehas kaming may prangkisa at karapatan namin maglingkod sa mga mamamayan. Tignan nyo ang mga kababayan natin naghihirap sa ilalim ng araw. Tignan ninyo yung kabuhayan na dapat kayo ang nagbibigay nito. Hindi dapat kayo ang nag-aalis nito. Dapat magkaroon kayo ng puso sa mga maliliit, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Sumama din kanina si Gabriela Representative Arlene Brosas para suportahan ang mga tsuper na patuloy ang panawagan sa pamahalaan. Ayon sa kongresista, sana'y magkaroon ng malinaw na programang pamahalaan para sa mga grupo na patuloy na nananawagan na huwag silang alisan ng ikabubuhay. Marami raw sa mga ito, hindi naman daw tutol sa modernisasyon. Ang kanilang tinututulan ay ang proseso at walang malinaw na programa para sa kanila. Binabawi na yung prangkisa, wala namang malinaw na plano sa kanila. So parang ano na ang mangyayari ngayon? Ano na ang kahihinatnan ng mga mamamayan, ng mga driver operator na dumulog nung panahon ng hearing doon sa Kongreso. So kailangan natin ng mga malinaw na sagot. Ang gusto nila ay ibalik yung prangkisa na meron sila. Kasi yun nga yung kabuhayan nila. Sa kabila ng mga panawagan ng Manibela at Piston, tiniyak naman ng pamunuan ng LTFRB na dadaan pa rin sa due process sa mga operators at drivers na mga unconsolidated na public utility vehicles na kanilang mahuhuli. Ninukoy din ng LTFRB ang posibleng maging kaparusahan sa mga bibiyahe pa ng mga unconsolidated na jeepney at maaaring maharap ang mga ito sa isang taong suspension. Maaari ring magbulta na aabot sa 50,000 pesos at ma-impound pa ang kanilang sasakyan ng 30 araw. Hindi nagpa-unlock ng panayam si LTFRB Chairman Chop Pulaguades III ngayong araw, pero sa inilabas na statement ng LTFRB, tuloy raw ang kanilang panguhuli sa pangunguna ng LTO, MMDA at Philippine National Police simula ngayong araw. Nagpaalala din sila sa mga consolidated na i-display ang kanilang franchise document sa dashboard o windshield ng kanilang mga sasakyan para hindi sila mahuli dahil sisiyasatin din ito ng mga law enforcer kung sakaring mapara sa lansangan. Erlo Bingas para sa Matadag, Agila, Matatag, Matapa, Matapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.